93 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Martes ngayon ay October 21 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katodo Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez daw. Sa technical, kasama natin ka Aaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita, sa Balitang Nasyonal, 2,000 bakanting posisyon binuksan ng DPWH. FDA nagbabala kontra Peking rabies vaccine. Todo Balita. Crackdown sa korupsyon, ikinasa ni Pangulong Marcos. Todo Balita. 200 kakasuhan sa flood scam. Todo Balita. Korupsyon, second top concern ng mga Pinoy. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, cargo plane bumulusok sa dagat ng Hong Kong, 2 patay. Todo Balita. Sa balitang lokal, Congresswoman Rachel Arenas ng pangatlong distrito ng Pangasinan kabilang sa global gathering ng mga kababaihang leader sa Singapore. Todo Balita. Panukalang pagdagdag sa distrito ng Pangasinan, suportado ng provincial government. Todo Balita. BJMP Dagupan Female Door may mga aktibidad kaugnay sa pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week. Todo Balita. Local photographers nagtagisan sa Talintao Photo Contest. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, double gold punteriya ni Kaloy sa World Championships. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ang mga job order employees ang prioridad ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na may promote sa halos 2,000 na bakanting plantilla positions ng DPWH. Sa regular flag raising ceremony kahapon, sinabi ni Secretary Dizon na mayroong kabuang 1,993 DPWH plantilla positions na bukas sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Plano nilang punuan ito. Kaugnay nito, pinayuhan niya ang mga job order employees ng DPWH na kwalipikado sa posisyon na mag-apply na upang sila ang makakuha nito. Paliwanag ni Dizon, nais niyang mabigyan ng pagkakataon ng mga naturang empleyado na umangat sa pwesto. Nagbabala ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko laban sa pagbili at paggamit ng mga Peking rabies vaccine na umano'y kumakalat sa ilang health facility, establishmento at hindi otorisadong distributor. Ayon sa FDA, nakatanggap sila ng maulat tungkol sa paggamit ng mga hindi rehistradong bakuna na maaari magdulot ng panganib sa kalusugan. Batay sa datos ng Department of Health, umabot na sa 260 kaso ng rabies ang naitala sa bansa mula Enero hanggang September 20 ngayong taon. Binigyan din ng FDA na dapat bumili lamang ng rabies vaccine mula sa lisensyadong drug establishment at tiyaking rehistrado ang ito sa online verification portal ng FDA. Tiniyak ng palasyo na kasado na ang major crackdown laban sa korupsyon. Ito ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro sa panawagan ng 34 na major business organization na humihirit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na tugunan ang pinakamalaking corruption scandal sa bansa ukol sa flood control projects. Ayon kay Castro, may ginagawa ng hakbang ang Pangulo para tuldukan ang korupsyon na inihalimbawa ang pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure
Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Dapat din anyang itigil ng mga obstructionist ang pananabotahe at pagharang sa mga reforma na ipinatutupad ng pamahalaan dahil hindi naman ito nakakatulong sa ekonomiya. Dagdag pa nito ay pinag-utos na ng ICI ang pag-freeze sa mga ari-arian ng mga taong sangkot sa anomalya at inirekomendang sampahan ng kaso. Nakahanda ng mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa posibleng pagdetine ng mahigit 200 individual na inasang kakasuhan kaugnay sa multibilyong pisong flood control scandal. Kabilang umano sa may nasang pupuno sa mga dormitoryo o detention cell ng BJMP ang mga senador at kongresista na tumiba ng todo dahil sa mga flood control goals project na nagpalubog naman sa iba't ibang lugar sa bansa tuwing umuulan o panahon ng bagyo. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, nakahanda na ang New Quezon City Jail na hindi bababa sa 80 dormitoryo na maaring tumanggap ng hanggang 800 detainee. Ang bagong pasilidad ay may mga selda na may tig-5 bunk bed, toilet, shower at lababo. Magkaiwalay ang mga lalaki at babae upang maiwasan ng paghalo ng may ito sa loob ng kulungan. Itinuring ng kalihim na mas praktikal gamitin ang naturang pasilidad dahil ito ang pinakamalapit sa Sandigan Bayan kung saan isasampa ang mga kaso. Handang-handa na ang Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority sa pagbibigay ng seguridad sa publiko sa undas. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 25,349 ang ipakakalat ng mga pulis sa mga matataong lugar tulad ng mga terminal, mga seminaryo o sementeryo, Memorial Park at mga kolumbaryo at iba pa. Maglalagay din ng PNP Police Assistant Desk at Motorist Assistant Center. Sinabi ni Tuanyo na itataas nila sa full alert status isang araw bago ang undas. Nakikipag-ugnayan din sila sa iba't ibang law enforcement unit para sa pagbabantay ng masiguridad sa pagpapatupad ng kaayusan. Naitala ng PHIVOLCS ang mahinang pagputok ng Bulkan Taal sa Batangas at pagbuga ng abo ng Mount Canlaon sa Negros Island kahapon na umaga. Ayon sa ahensya, nakita ang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkan Taal Bulkan bandang alas 6:13 na tumagal lamang ng halos 1 minuto. Umabot ang ibinuga nitong usok sa taas na 500 metro dahil kaya mahigpit ang pinagbabawal ang paglapit sa paligid ng main crater at daang Castilla Fissure. Samantala, bumuga rin na po ang Mount Canlaon sa Negros Island bandang alas 7:28 hanggang alas 7:38 na umaga. Umabot sa 300 metro ang taas ng usok nito. Kinumpirma ng Commission on Elections o COMELEC na 4 na senatorial candidates noong 2025 midterm elections ang tumanggap ng campaign donations mula sa mga contractors. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 21 contractors ang natukoy nila na nagbigay ng donasyon para sa pangangampanya ng nasa 7 kandidato noong midterm elections. 4 umano rito ang senatorial bets at 2 ang party list group. Gayunman, hindi pa pinangalanan ni Garcia ang mga ito. Una nang sinimulan ng COMELEC ang pag-iimbestiga sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato na sa katatapos na halalan noong May 12. Alinsunod ito sa Omnibus Election Code, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtanggap ng mga kandidato ng campaign donation sa mga government contractors. Tiniyak ng Malacanang sa grupo ng mga negosyante na inaaksyonan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang issue laban sa korupsyon, pero binalaan nito ang mga individual na sumasabotahe sa investigasyon kontra flood control scandal. Ginawa ng palasyo ang pahayag matapos ilabas ng 34 na major business organizations ang joint resolution na umihimok kay Pangulong Marcos na agarang aksyonan ang tinatawag nilang historic, massive and unprecedented corruption scandal sa Department of Public Works and Highways. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na inaksyonan ni Pangulong Marcos ang korupsyon sa DPWH matapos likhain ang Independent Commission for Infrastructure na siyang nagsisiyasat sa di umano'y irregularidad sa flood control at iba pang public works projects sa nakalipas na 1 dekada.
Posibleng magkaroon na naman ng rigonon sa Senate leadership at mawala ang suporta ng ilang senador kay Senate President Vicente Soto III kung babalik si Senate President pro tempore Panfilo Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, binanggit na niya kay Soto na dapat maghanda sila sa kahihinatnan ng aksyon at desisyon na ito tungkol sa chairmanship ng BRC o Blue Ribbon Committee. In retrospect, a simple practical question my mind when I decided to resign last October 6, what the Blue Ribbon Committee chairmanship are we talking about if we lose the majority to the current Cayetano-led minority bloc? Pahayag ni Lacson. Ang tinutukoy niya ay si Senator Alan Peter Cayetano na pinuno ng 9-man minority group. Nakahanda naman si Soto na mawala sa kanya ang posisyon bilang Senate President kung yun ang kapalit ng pagbabalik ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Naghain na isang grupo ng mga residente mula sa Ilocos Sur ng plunder complaint laban kay dating Narvacan Mayor Luis Chavez Singson kaugnay na umano irregularidad sa pagbili ng lupa sa bayan. Isinampa-reklamo nito Lunes, October 20 ng Warriors T. Narvacan Incorporated sa Office of the Ombudsman. Bukod kay Singson, inireklamo rin niya sina Mayor Edna Sanidad, Vice Mayor Pablito Sanidad Sr., ilang miyembro ng Sangguniang Bayan, Municipal Assessors Arlene Debina, Raymond Ang ng Western Textile Mills Incorporated. Ayon sa reklamo, nagkaroon umano ng sabuatan si Singson at ang makasamahan o pandayain ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng labis na presyo ng biniling 99,974 metro kwadradong lupa mula sa Western Textile. Nabili umano ito sa halaga 149.96 million, samantalang 49.98 million lamang umano ang aktual nitong halaga. Batay sa zonal valuation, tinuturing ng mga complainant ang overpricing na halos 100 million na ill-gotten wealth alinsunod sa Republic Act 7080 o Plunder Act. Nananawagan ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa publiko at sa mga banyagang kalahok na maging mapanuri sa International Learning and Solidarity Missions na isinagawa sa Mindoro, Negros at Eastern Visayas dahil madalas umanong inuulit lamang ng mga ito ang mga lumang propaganda ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., ang konsepto ay nag-uugat sa International League of People's Struggle na itinatag ng yumaong pinuno ng CPP na si Jose Mari Sison. Ayon sa NTF-ELCAC, matagal nang ginagamit ang mga misyon upang dungisan ang mga pagsisikap ng pamahalaan na makahikayat ng simpatiya at pondo mula naman sa ibang bansa sa ngalan ng karapatang pantao o advokasiyang pangkalikasan. Dumako naman tayo sa ating mga balita sa ibaang dagat. Dalawa nasawi matapos bumulusok sa dagat ang isang cargo aircraft na lumihis sa runway habang lumalapag sa Hong Kong International Airport kahapon na madaling araw. Ayon sa mga otoridad, ang Boeing 747 na minamaneho ng Turkey-based Airlines ay galing Dubai, United Arab Emirates at bumagsak sa dagat bandang alas 3:50 na madaling araw habang papalapag sa paliparan. 4 na crew member ng eroplano ang nasagip at agad dinala sa pagamutan habang 2 tauhan. Sa isang ground handling vehicle na nahulog din sa dagat ang kumpirmadong nasawi. Kinukumpirma ng Emirates Airlines ng eroplano may flight number EK9788 ay wet lease mula sa AC Airlines o ACT Airlines. Ibig sabihin ay kasama sa kasunduan ng paggamit ng crew, maintenance at insurance mula sa nasabing kumpanya. Lumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ipinahayag ni 3rd District Congresswoman Rachel Arenas ang kanyang pasasalamat at karangalan matapos maimbitahan ng pamahalaan ng Singapore sa isang pandaigdigang pagtitipon ng mga kababaihang leader mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Arenas sa kanyang Facebook post, bilang isang babaeng mambabatas mula sa lalawigan ng Pangasinan, nakaka-inspire ang pagkakataong makasama at matuto mula sa mga kababaihang pinuno na may iisang layunin, ang mamuno
mamumuno ng may malasakit at maghatid ng tunay na pagbabago sa kanilang komunidad. Isa rin umano sa mga tampok ng kanyang karanasan ang pagkikita at pakikipag-ugnayan kay Honorable Halima Yacob, ang kauna-unahang babaeng Pangulo ng Singapore na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga kababaihang leader na namumuno ng may tapang, integridad at puso. At bilang class representative sa naturang programa, ibinahagi ni Arenas ang mga hamong kinakaharap ng mga babaeng leader sa Pilipinas at kung paano nakapagbibigay ng kakaibang pananaw at tapat na serbisyo ang kababaihang Pilipina sa larangan ng pamumuno. Aniya, ang karanasang ito ay nagsisilbing paalala na ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan o posisyon, kundi tungkol sa tapang na harapin ang takot, pagkatiwalaan ng sarili at mamuno ng may puso. Suportado ng provincial government provincial government ng Pangasinan ng panukalang dagdagan ang distrito ng lalawigan. Ito ang payag ni Vice Governor Mark Lambino kasabay ng pagkumpirma na naghain sa Bonaparte List Congressman Robert Estrella na dagdagan ng 2 ang distrito sa Pangasinan. Sa kasalukuyan ng Pangasinan na may 6 na distrito at ang panukala ay gawing 8 at nang madagdagan ang mga kinatawan na lalawigan sa Kongreso. Ang kay Vice Governor Lambino, population-wise, may mahigit 3 milyong kababayan ang Pangasinan, kaya't kaya hanggang 12 distrito sa tig 250,000 per district. Magugunit tayo ng beses ng inihain ang pagdagdag ng distrito mula pa noong panahon ni dating Governor Victor Agbayani, ngunit hindi ito naisasakatuparan dahil sa may mga bagay na ikinukonsidera. Paaliwanag pa ni Lambino, mula na ipasa ang Local Government Code, 30 taon na nakalilipas, 6 na distrito na ang Pangasinan. May mailang lalawigan na nadagdagan ng kanilang distrito, ngunit ang Pangasinan ay nananatili sa 6 na distrito. Ang panukalang pagdagdag sa distrito ay welcome para sa probinsya ng Pangasinan dahil madadagdagan ng boses ng Pangasinan sa national level at mas maraming oportunidad para sa mga Pangasinense. Sa pamamagitan ng programang AKAP na mahagi ng tulong pinansyal sa mga barangay health workers ng San Carlos City ang provincial government ng Pangasinan sa pangunguna ni Governor Ramon Gico III. Ito ay para sa mga frontliners ng lalawigan. Namahagi ang butihing gobernador ng tulong pinansyal sa mahigit 1,000 na barangay health workers sa San Carlos City bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan, lalo na sa usapin ng kalusugan. Sa tulong at pakikipag-ugnayan ng DSWD, matagumpay na naipamahagi ang nasabing tulong pinansyal na layuning magbigay ginhawa at suporta sa mga BHW na patuloy na naglilingkod sa kanilang mga barangay. Dumalo rin sa naturang programa sina Vice Governor Mark Lambino, Board Member Dr. Sheila Badiked at Board Member Vice Ventinilla, mga kinatawan ng 3rd District sa Sangguniang Panlalawigan. Bilang suporta naman mula sa lokal na pamahalaan, pinangunahan ni Vice Mayor Bogs Risuello ang mga representante mula sa lungsod. Lubos naman ang kanilang pasasalamat sa mga kay Governor Gico at sa lalawigan sa kanyang walang sawang pagtulong at pagkalinga sa mga BHW. Sa bayan ng Bayambang, isinagawa kahapon ng Sangguniang Bayan ang isang investigasyon ukol sa kahalagahan ng pagtitiyak ng kaligtasan at katatagan ng mga pampublikong gusali sa bayan sakali magkaroon ng malalakas na lindol kasunod ng mga kamakailang pagyanig sa iba't ibang panig ng bansa. Dumalo sa naturang pagdinig bilang ma-resource person sina PMS Arnolfo Modesto, Jason Pinolyar, Engineer Bernadette Magante, FO3 Randy Lavore, FO1 Ryan Galope, Miss Anika Rose Malikdem at Retired Colonel Leonardo Solomon, kung saan tinalakay ang mahakbang para mapalakas ang kahandaan sa sakuna pati na regular na safety inspection at mga protocol sa paglikas. Nagpahayag din ang Sangguniang Bayan ng panawagan sa mga opisyal ng gusali sa pangunan ni Engineer Mangante na magsagawa ng obligatory structural audit sa lahat ng pampublikong gusali upang matukoy kung ang mga ito ay ligtas pa at kayang tumagal sa malalakas na lindol. Sinimulan kahapon ng BJMP Dagupan Female Dormitory ang pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week
sa pamamagitan ng motorcade kasama ang ibang miyembro ng DILG Dagupan. Ang National Correctional Consciousness Week celebration ay nag-umpisa kahapon October 20, tatagal hanggang October 26. Ang tema ay matatag na paglilingkod, makabagong pamamaraan, maunlad na serbisyong pampiitan. Layunin ng nasabing programa na pagpaigtingin ang kamalayan ng publiko hinggil sa mga programa para sa rehabilitation at reintegration ng mga persons deprived of liberty o PDL na gawing mas makatao, matalino at matatag ang pamamahala sa mga piitan at serbisyo sa mga nagbabalik loob sa lipunan. Ang ipinaalala naman ng mga tagapamahala ng BJMP Dagupan Female Dorm na ang pagbabago at pag-asa ay hindi nagtatapos sa likod ng rehas kundi nagsisimula sa pagkakataong binigyan muli ng lipunan ang bawat isa ng panibagong simula. Samantala, nagpasalamat naman sila sa suporta ng mga hindi lang namang mga kapamilya ng mga PDL kundi ganun din ang iba't ibang non-government organizations na patuloy na nagbibigay tulong sa mga PDL. Sa bayan ng Bayangba, makatuwag na sinusuyod ang iba't ibang barangay sa bayan ng National Irrigation Administration at ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan para bigyang gabay ang mga magsasakang benepisyaryo sa mga nararapat na sunding panuntunan at isinumiting mga dokumento hinggil sa libreng serbisyo sa patubig ng NIA. Buong suporta ang hatid ng lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng mga programang libreng patubig sa mga sakahan sa bayan bilang tulong sa pagpapaganda ng produksyon ng mga magsasaka sa bayan. Nitong Sabado, October 18, nagtungo sa Barangay Maasin Covered Court ang NIA at LGU Mangaldan sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office para mamahagi ng mga form sa magsasaka. Samantala, nagatid naman ng Notarial Service si Municipal Administrator Attorney Chodora Serdan na kinakailangan sa mga isusumiting form ng mga magsasaka. Nasa higit 60 na magsasaka ang nakisa sa aktibidad sa pangunguna ni Maasin Malabago Irrigators Association Incorporated, President Arturo Sendanya. Meron pa kayo? Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Pasok si Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo sa finals ng dalawang events sa 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships na ginaganap sa Jakarta, Indonesia. Nakasiguro si Yulo ng ticket sa finals ng men's floor exercise at men's vault matapos ang qualifying round na may 8 subdivision. Nanguna si Yulo sa vault matapos magtala ng 14.750 average score kung saan nakakuha ito ng 14.900 sa unang vault at 14.600 sa ikalawang vault. Samantala sa volleyball naman, kukonekta ang PLDT sa ika-16 na sunod na panalo kontra sa sister team Signal para masolo ang liderato ng Group A at ng 2025 Premier Volleyball League Reinforced Conference. Magkikita ang high-speed hitters at super spikers mamayang alas 6:30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Sumayon kabuhan nating newscast sa ating todo balita at komentaryo. Kami po yung mga tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani para Gire. Ang oras sa alas 5:25 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
Baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:30 na ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantan ni Paragire. At Susan Valdez daw. Wala na si Bagyo, all clear. Pero ang pinaghahandaan tuloy-tuloy po, siyempre yung undas. Ang paglilinis sa mga sementeryo, pero importante po dyan yung preparasyon para sa pagdagsa ng mga maraming sasakyan. Dahil marami pong uuwi sa mga lalawigan, kasama na dito siya siyempre sa napakaluwang na lalawigan ng Pangasinan, ang daming bottleneck na areas pag ganyang undas. Kaya lang sana kung maglilinis ngayon dahil katatapos ng bagyo-bagyo, sana wala ng tubig sa mga sementeryo. Ayan. Pero ito as of 3 minutes ago, advisory ito ng
PDRMO ng alas 2 na madaling araw, ika-21 Oktubre 2025, ang malakas na bagyong Fengshen. Dating Ramil ay kasalukuyang minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mas lalo daw itong lumakas. Pero, nasa Doon labas sa kanila. na. Pero nasa labas na. Yan. Kawawa naman yung kawawa naman yung pupuntahan niya. Yung dadaanan niya. Paano kayo namamatay ang bagyo, Paano kayo nawawala? Yun yung natin eh. Kasi, Naubos yung kanyang lakas. kasi parang matatapos din siya di ba? Yung dadaan lang siya. Pagkatapos, paano kaya siya nalulusaw? Yan ang mga misteryo ng buhay. Pero buti itong nakaraan, hindi tayo apektado dito sa lalawigan, pero grabe naman dun sa bahagi ng ng Visayas, Samar. Parang Northern Samar ang ang binulabog nitong si Typhoon Ramil. Although signal number 2, di ba? Kahapon. Umabot tayo sa signal number 2. Pero hindi naman natin naramdaman ang hangin, hindi rin natin naramdaman ang ulan. Mabuti na lang, kahit na ganung signal, ay at least naganda lang. Naganda lang, pero wala tayong naranasang gaanong pag-ulan at saka pag-ulan at saka lakas ng hangin. Although nagkaroon ng gale warning kahapon, ayun, para na rin sa yon, sigurado naman mahangin sa sa dagat. Dito sa sa Tondaligan, yung mga taga-bantay diyan, mga empleyado ng local government o kaya ng city government ng Dagupan, talagang pag naglabas ng anunsyo ang lokal na pamahalaan na bawal pang mag-swimming, ay nakabantay naman silang ready yung kanilang mga whistle. Pwede namang maglakad-lakad doon, upo-upo, pero pag sinabing hindi swimming, ay talagang pinapatupad nila na dapat naman sumunod, 'di ba? Dahil ang prime na reason naman diyan ay yung safety ng lahat ng namamasyal diyan sa Tondaligan. Kasi kapag kami nalulunod, ililigtas sila. Pag hindi napuntahan kaagad, napakaluwang nung stretch. Kasalanan na naman nila. True. Tapos yun nga. Tapos kapag hindi na, pati yung magliligtas, din, Nailalagay sa alanganin. Alanganin ng kanilang buhay. At kapag may nalunod, yun, kung kanino naman kasalanan yun. Kasalanan. Pero pag gano'n naman, tumupad po tayo. Yung iba sasabihin, ito lang pinuntahan namin tapos hindi pwedeng mag-swimming. Ganun talaga. Pag ganyan, matik na dapat. Tignan nyo yung mga advisories ng mga provincial government o kaya ng Pag-asa. Pag naglabas ng gale warning, matik na yan, hindi na pwede mag-swimming. O kung wala mang gale warning pero nag-anunsyo ang isang lokal na pamahalan na bawal mag-swimming sa kanilang beaches, talagang bawal. Ayan. Kahapon, ang bilis na oras natin 5:34 na. Kahapon ay regulars. Feeling kasi Lunes ngayon Lunes pa ngayon? Kahapon pala yun. Malakas na kasi kahapon yung regular session. Yan, kahapon nga regular session po ng Sangguniang Panlalawigan. At isa sa, actually marami mga, congratulations nga muna kay Brother Ashok Masandani. Yes, congratulations Dr. Ashok Masandani dahil kinilala siya bilang binigyan din siya ng recognition ng provincial government dahil naman sa mga recognition din na natatanggap niya mula sa iba't ibang organizations outside the country. Kasama na dyan yung isa dun sa tumanggap sila ay si board member VC Ventanilla. Ay, tumanggap din si dun sa isang awarding na recipient ng award si Dr. Ashok Masandani. Ayan. Pero ang issue po ngayon araw na ito ulit ay ang panukala na dagdagan o ito na namang hindi na redistricting apportionment. Apportionment. Oo, kasi parang di lumulusot yung redistricting. Kaya apportionment. Apportionment na lang para pagkapagod. Sumalay-sum. Pareho din lang naman yan. Redistricting or apportionment. Tsaka pa yung sinabing ni Vice Governor, pareho din naman yan. Pag sa lupa, subdivide. Oo. Ayan. So, may pinasang panukala si Abono Party List Robert Estrella at ito nga yung kanyang panukala, reapportionment. Ayan. Dagdagan po yung distrito na lalawigan ng Pangasinan at gawin itong 8. Actually, long overdue na to
Umaalala nyo yung that time, panahon ni former Governor Agbayani, may mga nakasabay noon ng mga lalawigan, natuloy yung sa kanila. Oo, 7. 7 yung kay Governor, dating Governor Agbayani. So, 30 years ago daw, nang ipasa na ito, ang local government code, 6 na yung distrito natin. So, kung kumpara nga sa lalawigan, sa mga ibang lalawigan na may kasabayan nga, katulad ng Cebu, ng Cavite, nadagdagan na raw yung kanilang mga district, pero yung Pangasinan, hindi nadadagdagan. Kasi may mga may mga pagtutol. Parang din yan yung mga proyekto na na tinatanggihan, social responsibility, acceptability. Yon. Itong mga ganito, meron ding kapag kami mga pagtutol mula sa mga sa ating mga kababayan, sa mga mamamayan, kumisa meron mga politiko, mga leaders. Pero mga leaders, ayaw din ng mga tao, hindi natutuloy. Meron lang ako naalala na tinalakay nila noon sa Sangguniang Palalawigan years ago. Anong pinag-uusapan itong redistricting. Yung isang board member, nung bagatong may rason to, ayaw niya, pero napakababaw. Yung isa sa mga rason niya, sabi niya, parang kami, sa distrito namin, Pangasinan speaking. Agay lay irap noon lang ka mga panya, Ilocano yung salita doon. Di ba? Napakababaw. Pero ito, good news po ito. Sa pamamagitan ng House Bill number 5133 ni Congressman Robert Estrella ng Abono Party List, ayan, reapportionment from 6 districts to 8. Actually, noon pa, ang lalawigan ng Pangasinan qualified na sa 10 Pero ang nilalaban na lang na isinusulong ay kahit 8 na distrito. Sa ngayon, mga 3 million na raw yung ating mga kababayan sa Pangasinan. So, sa simple mathematics, kaya na hanggang 12. Ngayon, padami ng padami. Yung from population na 250 per district. Pero ang Dagupan, hindi pa kaya. Wala pa yata 250. Hindi pa siya pwedeng mag-stand alone as independent. Pero ang San Carlos may 250 na ba? Ayan. Yun nga, yung mga year 2000, early 2000, ang panukala nga gawing 7 ang distrito under former Governor Agbayani, yun nga lang hindi nga pumasa dahil may mga concerns nga yung ating mga kababayan at iba pa. Yung isa kasi doon, di ba, dapat contiguous. Meron yung isa kasi na redistricting, first and second. Yung ilang sa second apportioned na second district, merong ilang bayan na kasama doon nasa first district, Infanta de Sol. Parang yung yung hindi siya, ang layo ng ikot nila. Parang yung pagkasalansan nila hindi maganda. Hindi maganda. Kaya talagang hindi, kahit yung mga tao, hindi sila ang mamamayan, hindi papayag doon. Pero ganun din sa sa first district, ayaw pumayag ng mga taga first district. Parang yung mga mamamayan doon ng ang ayaw na mahati-hati sila o malipat sa ibang distrito. Kasi kailangan din yung kailangan din ng consensus ng ng mamamayan sa magkakaroon yun ang pinaka-importante. Magkakaroon ng public hearing, ayan, at kukunin yung kanilang opinion kung gusto ba nila o ayaw nila, pero siyempre nasa husay ng pagpapaliwanag yan. So sa first district, hindi raw ito mababawasan. Kaya ang mariretain yung first district. So yan po ay binubuo ng Bulinaw, Anda, Bani, Agno, Burgos, Infanta de Sol, Alaminos City at saka Sual and Babini. Ayan, pero yung district 2, 3, 4, 5 and 6, ito yung magkakaroon ng mga pagbabago. So yung sa mapupunta yung bawat So proposed second district dito sa nasabing Pangasinan reapportionment. Ito yung magkakasama. Proposed second district, Labrador, Bugalyon, Lingayen, Aguilar, Mga Tarem at saka Binmalay. So nabawasan lang sila. Lingay nawala. Andon, ang nawala dito ay Labrador, Bugalyon, Lingayen, Aguilar, Mga Tarem, Binmalay. Sinong nawala? Basista. Saan ba si Basista? Basista, second district si Basista. Nawala si Basista. Nawala siya. Sa proposed third district naman, ito ay bubuuin ng Calasiao, Malasiki, Mapandan, Santa Barbara, San Carlos City. Saan si Basista?
Ano yung 3rd district na yan? 3rd district. Ulitin mo nga. ang second district, Bugalyon, Lingayen, Aguilar, mga Terembin, Malay. Ang 3rd district, Calasiao, Malasiki, Mapandan, Santa Barbara, San Carlos City. Nabawas sa kanila ang Bayambang. At lumagdag si Mapandan. Hindi kasama na dati, Mapandan. 3rd district na ba si Mapandan? Oo, kasama na sila. Ang 4th district naman ay Dagupan, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Nawala si Manawag. Ang 5th district, Sison, Poso Rubio, Lawak, Binalunan, Urdaneta City at saka Manawag. Napunta siya sa 5th. Ang proposed 6th district naman ay San Manuel, San Quintin, Umingan, Tayug, Natividad, San Nicolas. Ay, maraming nawala. Oo. Ang 7th district naman, Santo Tomas, Rosales, Asingan, Villasis, Santa Maria, and Malunggao. And 8th district, ang proposed 8th Parang district... hindi rin sila magkakatabi, no? Hindi, magkakatabi naman to. Si Balunggao sa Santo Tomas. Oo, hindi. Magkatabi kasi si Rosales at si Balunggao eh. And Villasis, Santo Tomas. So, 7. Oo. Ang 8th district, proposed 8th district, eto na siya. Bautista, Bayambang, Urbistondo, Basista, Alcala. So, andon yung malaking bayan ng Bayambang. So, nagkahiwa-hiwalay yung tatlong malalaki. Bayambang, San Carlos, at saka Malasiki. Naghiwalay si Malasiki na napunta. Si Malasiki napunta siya sa 3rd district. O si San So, Carlos. kasama niya si Calasiao, Mapandan, Santa Barbara. Pati San Carlos kasama. Kaya nga, Bayambang sa lang 3rd, wala. oo. So, Bayambang, kasama siya sa bubuo ng 8th District, Bautista, Bayambang, Urbistondo, Basista, Alcala. So, kumbaga, isang napakalaking bayan, tapos maliliit yung mga kasama niya. Katabi rin naman niya kasi ang Bayambang, Bautista, Urbistondo, tsaka Alcala. parang swak siya doon sa gustong mangyari ni Mayor o dating Mayor Cesar Cambao, yung BYB. Yan, yung private yun, BYB. Ano na nga ba yung BYB? Mamaya, hanapin natin. Bayambang, basta yun. Yung parang magiging isang napakalaking center nitong BYB at saka magiging isang napaka-progresibong bayan ng Bayambang. Na itong BYB na ang target, hindi lang ang bayan ng Bayambang, kundi makalapit na rin na mga bayan. Yan, kalapit niya yung Bautista, Basista, at Urbistondo. Yan. Yeah, Urbistondo. So, yun. Ang Dagupan naman, na independent component city, ay syempre nasa 4th district pa rin siya. Dagupan, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto. Ayan. Maganda naman actually yung kung titignan po natin. Maganda yung pagkakadikit-dikit nila. Yung purpose naman talaga nito is para mas madagdagan nga yung boses ng Pangasinan, mas dadami yung representative, mas dadami rin yung opportunity para sa ating mga kababayan, para aliwan masyadong may apagan. Apagan na ayuda, kantura. Yung pondo, kasi pare-pareho rin lang naman sila ng pondo, mas kukunti na yung maghahati-hati dun sa kung meron man. Kung ano man yung paghahati-hatian. At saka, nakikita rin natin dito sa mga leaders, mas kukunti yung kanilang kukunti yung kanilang kakampanyahan. Kasi matiramay ang kakabalog. So, yung malalaking population, kawawa rin yung mga politiko kung minsan amay-amay, so idanday. Pakimkim. Pero ito, yung kung titignan natin dito, yung 8th district, Bayambang, Bautista, Urbistondo, Basista, Alcala. Maganda yan. Kung yung sa kampanya, at pagkuha ng posisyon, may it be sa congressional district o kaya sa sangguniang palalawigan sa board members, anybody na tatakbo mula sa Bayambang, parang sigurado ng mananalo. Oo nga, no? Kasi Bayambang, siguro kahit pagsamahin mo yung populasyon ng Bautista, voting population ng Bautista or Basista, Alcala, baka hindi pa sasapat sa kalahati sa Bayambang. Parang mananunggaring si Bayambang. Parang yung sa kasalukuyan sa San Carlos City, sa 3rd district, napakalaki ng voting population. Pansinin niyo po kung yung mga kandidato ng San Carlos palaging nananalo kasi
sinusuportahan nila yung kababayan nila eh. Matagal na pong yung 2 seats sa Sangguniang Palalawigan ay nakukuha palagi ng kandidato mula sa San Carlos. Kung 3 sila na tumatakbo, sure hit na yung 2. O kung 3 sila from San Carlos, kuha nila yung 2 seats. Ganun din kung 2. Always. Yan po yung nakikita nila. So, dito, yung Kamada, advantage yung mga kandidato na taga dun sa malalaking bayan. Meron mga ganun na yung kapag kababayan nila, sinusuportahan nila. Pero meron naman rin naman mga bayan naman na walang pake sa kanilang mga kababayan. Pero yun, napansin nila sa San Carlos talagang buhos sila. But anyway, yan po yung proposal. Nasa House Bill number 5133 Pangasinan Reapportionment na napakaganda rin na sa huling bilang ng mga party list na makapasok sa House of Representatives, nakahabol ang abono party list. Kaya yun ang kanyang isa sa mga panukala. Na matagal na. Actually, matagal na to, long overdue. Pero parang itong Congreso, last legislative year ng Congress, hindi siya naipasa, pero halos lagi itong isinisingit na magkaroon ng redistricting o ngayon apportionment nga po dito sa provincial government. Pero ang provincial government, sabi ni Vice Governor, the provincial governments always welcome daw itong ganito, yung merong additional representation kasi nga it will create more opportunities sa ating mga kababayan. The more Congress we have, the more voices, mas marami magtatanggol sa ating mga probinsya, sa ating probinsya at sa ating mga kababayan. Pero wala naman ng epekto ito sa pagpapatakbo ng probinsya kasi hindi naman sila hihiwalay sa lalawigan ng Pangasinan. Ang ayaw ng probinsya yung yung hahatiin mo. Hahatiin. Yun, kasi may proposal na gawing 2. Hatiin sa 2 ang Pangasinan. O, yung so, 2 provincial yung government mga 3 yun. pa eh. First, East and West and Central. Meron pang ganun panukala pero never itong sa katuparan dahil ayaw din po ng mga taga Pangasinan na mahati-hati sila. Kung ako din ayaw ko yung ma-divide into 2 provinces ng Oo, Pangasinan. kasi Tagaytay ka Pangasinan pero dyan West. Kaya 'di ba, ang power ng Pangasinan ay yung kanyang hindi lang yung laki ng kanyang land area kundi yung laki ng kanyang populasyon. Ayan, kaya nga pagka sinabi mong Pangasinan, sabi nga, maski pagsama-samahin pambilang po ng La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, mas malaki pa rin po ang lalawigan ng Pangasinan. Pero mga kaibigan, pero yun nga, abangan po natin ito kung ano ang magiging ganap, kung paano pagtanggap, kasi magkakaroon din ng public hearing o pagkonsulta ng mga kongresista sa kanilang mga kababayan kung gusto ba nila o ayaw nila na itong apportionment na tinatawag po ngayon na imbis na redistricting, apportionment. Oras po natin mga kaibigan, ganap ng alas 5:49. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo
ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. 6 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Ulitin lang po natin yung advisory mula naman sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Meron pong NGCP Power Advisory. So, schedule ito ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Merong power service interruption sa October 25. Yan po ay Sabado mula alas 4 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. 2 hours lang naman. 4 a.m. to 6 a.m. affected buong bayan ng Binmaloy, Lingayen, Bugalyon, Aguilar, Mangatarem, Urbistondo. Sa Urbistondo, pera ang Barangay Pasibe East, Pasibe West, Malangay, Duplak, Batangkawa, Malakatan, Bitwag. Binabati rin naman natin lahat po ng mga may pwesto dyan sa Manawag na nakatanggap ng biyaya mula naman sa Office of the Vice President noong araw ng Sabado nung bumisita si Vice President Sara Duterte kasama ang kanyang mga staff at pumunta sa Minor Basilica dyan sa Manawag Church. At yun yung celebration ng 90th anniversary ng Office of the Vice President. So, kasama niya yung dami. Staff niya mula sa Central Office, mula sa Pangasinan at siguro kasama yung iba na malapit lang. Kaya
Tuwang-tuwa. Na alam nyo, napakasimple niya. At yung mga tao, simpleng unti-unting lumalapit, mamaya naka-selfie na. Kasama si Vice President Sara Duterte. So, ilan yon yung nakatanggap din. And, yun yung distribution na di na kailangan ng fanfare. Style na style din former Mayor Brian Lim. Bigay mo na. Kung sino yung mga identified na recipients, ayan, nakalinya lang sila, dadaanan lang sila. Pero yung mga yun yung parang meron kasi mga nagtitinda ng nakita nila, nasilip nila si Vice President. Siyempre hindi mo maalis kasi madaming tao nga. At pumila sila, may nagtitinda ng kandila, kung ano tinitinda. So yun, biglang bigyan mo ng tulong, bigyan lahat ng mga to. Yan, hindi na natin alam kung ano nangyari doon sa haba ng pila. Sa dami nila. Pero yan po, syempre, breather, kumbaga, yung makikita mo si Vice President Sara Duterte doon sa lugar nyo na di nyo in-expect na dadaan pala siya. Ayan, yun nga. Yun nga po, personal nga pagbisita niya sa pilgrimage. At sinamantala nga yung pagkakataon na direkta makipag-ugnayan sa komunidad na nakadepende sa ito nga yung dun nga sa religious site. So sa kanyang pribadong pagbisita sa simbahan, gumugol din ng oras ang Vice Presidente sa mga nagtitinda malapit sa Dambana. Bago yung pagdating ng Vice Presidente, nagsagawa ng gift giving activity ang OBP Pangasinan Satellite Office para sa mga nagbebenta ng religious items, souvenirs at local delicacies na ang kabuhayan ay malapit doon sa yung daanan nga po ng mga turista. So, ang pagbibigay ng regalo, bahagi daw ito ng pagdiriwang ng 90th anniversary ng OBP at ang pangako ng Vice Presidente na personal na kumonekta sa mga marginalized sector at maunawaan ng pang-araw-araw na hamon na kinakarap ng micro-entrepreneur. Meron yung mga iba talaga na talagang sumisingit. Gusto lang daw niyang iabot yung rosaryo. Paswerte. Parang ganon. Yung may abot lang. Wala nang picture taking, basta maibigay lang, may abot lang kay President yung kay Vice President yung rosaryo. Yung naalala ko lang, yung yung issue about sa SALN, Statement of Assets and Liabilities, yan po ay kailangan taon-taon nagsusumite ang mga government officials. Even yung mga government employees, meron silang finifilapan, sinasubmit yan, ina-accomplish taon-taon. Di ba, sabi ng bagong ombudsman, isa sa kanilang busisiin agad-agad ay ang SALN, Statement of Assets and Liabilities ng net worth ng OVP. Tama na rin namang sagot niya, matagal naman ng available yan, taon-taon. Ang PCIJ nga, meron silang kopya. Nakakakuha sila ng kopya. So, hindi naman tinatago yan eh. So, anong bago? Anong issue nung bagong ombudsman? Pero sabi niya, relax lang sumagot o di busisiin nila. Andiyan naman palagi yan. Kung pag ganyan, dapat hindi sila selective. Busisi kayo ng SALN o di lahat na. Lalo na yung mga high-ranking elected officials, di ba? At saka yung mga nasa opisina, lalo na sa issue nitong napakainit na issue ng mga substandard o kaya questionabling mga flood control projects o salit lahat, isalin nyo. Mag-end of the year na naman, i-check kung gaano karami ang nadagdag sa kanilang mga kayamanan. Pero yung nakita ho namin, si Vice President Sara Duterte, chill lang siya sa mga issues na ibinabato sa kanya at sa kanyang pamilya. Nung matapos yung 5 tanong, lima lang pinagtanong eh. Ay, salamat, kakain na tayo. So, yun, ang tanong nga sa kanya kung ano yung hiniling niya sa Diyos nung yung kanyang indinasal. Sabi niya, ang tanong nga ng kasama natin, personal at saka para sa bayan, personal, sabi niya wala. Pero para sa, yung personal, sabi niya, dalawa lang dasal niya kanina, sabi niya doon, personal para sa kanya wala. Humili lang daw siya ng magandang kalusugan para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para malampasan niya yung kaso sa ICC at dinasal na rin niya na sana mabigyan na ng pagkakataon yung interim release na hiling nila, kung hindi man
total freedom. At ang dasal niya para sa bayan, peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino. Kasi nga peace, kasi nga wala ngang peace ngayon. Hindi peaceful ngayon. Oo. Dahil nga sa corruption issue na nakabantay ang taong bayan. People are watching kung anong ginagawa ng ating mga leaders. Kaya yung mga ginagawang paglilihis Na masyadong obvious sa issue na ang sigaw ng mga, lalo na yung mga taga Davao. Tsaka sumasabay naman yung mga lokal na mga opisyal na naghahanap ng imbis na magtrabaho, ibang inaatupag. Ayan, nako. Ang sigaw ng mga Davao nung una pa, bakit ang iniimbestigahan ay Davao, ang Binaha, Luzon? Bakit yung mga anomalya nakita sa Luzon? Bakit iniimbestigahan yung mga yan? So mahaba po yan, pero kailangan magmatsyag po tayo. At saka, lalo na itong good thing din na nabuksan yan finally, itong mga issue about corruption. Dahil nakakasuka ang nangyayari dito sa ating bansa. Okay, so wala na po tayong sapat na oras. Ganap na pong 6:02. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa, Early in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama sa technical side si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagira. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus International.